We have Dean Gary Dionisio of the College of St. Benilde, Department of Government and Diplomacy, and he's a member of Bantay Senado and Team Pilipinas, which are civil society initiatives to explain to the people what's going on this Senate impeachment trial. We can ask him about yung assessment nila ng trial so far and what we can expect in the coming weeks. We're also waiting for Bicol Saro Representative Terry Ridon. Medyo malilate daw. So, but we'll also ask him about the same topic, yung as a member of the House Prosecution Panel sa Senate. But we'll give the floor for a start kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. She will brief us on the newest assistance program on DSWD, which is Uplift. Sige ba? Apo, magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng bumubuo ng Saturday News Forum at binigyan po ang DSWD ng pagkakataon na maipaliwanag po sa ating mga kababayan itong bagong uplift assistance na ipapatupad po o ibabahagi ng DSWD. Again, sa ilalim po ng Executive Order 110, mas pinaigting pa po itong Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transportation para sa mga vulnerable Filipinos at maprotektahan sila mula nga po sa nagpapatuloy na energy emergency. So again, alinsunod sa kautusan po ng Pangulong Marcos Jr., ang DSWD po ay magbibigay ng agarang tulong para sa mga kababayan natin. 7.5 million households po ang makikinabag dito sa bagong uplift assistance. There are 3 groups na kung saan nga po yung unang pangkat ay binubuon ng 3.5 million households. Ang listahan po ay galing sa list ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at ang Walang Gutom Program. Ulitin ko po, 3.5 million households po yung nasa unang pangkat. Sa second group, meron po tayong 2.5 million households. Nakabilang po dito ay yung mga mahihirap at near poor natin mga kababayan. Mahihirap po but are not included in the Pantawid Pamilyang Pilipino Program and the Walang Gutom Program. And yung mga near poor o yung nandun po sa lumagpas po dun sa poverty threshold but are vulnerable, no? Kung halimbawa magkaroon ng sudden shock, they're vulnerable to slide down to poverty kung wala pong government intervention. So ito pong talaan ng 2.5 million households ay galing po sa 2024 Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistics Authority. And ang Group 3 naman po ay binubuo ng 1.5 million households na manggagawa at kanila pong mga pamilya na may mabababang kita na nasa listahan po ng Social Security System. So galing po din to sa 2024 CBMS at binigay natin for cross-matching sa SSS. Ngayon, magkano po ang tatanggapin ng bawat pamilya o household under these 3 groups? Para po sa unang pangkat, mga 4-piece beneficiaries at Walang Gutom Program beneficiaries, makakatanggap po sila ng one-time 2,000 pesos. Yung namang pong Group 2 makakatanggap din ng 2,000 pesos mula Hulyo hanggang Disyembre. At ang third group naman po ay makakatanggap ng 2,000 pesos from July to December. Paano po nila ito matatanggap? Yung mga 4-piece beneficiaries po natin ay matatanggap nila yung kanilang uplift assistance through their existing GCash accounts or Land Bank cash cards. So itatop up na lamang po ito sa kanila pong mga accounts. Magkakaroon na lamang po ng abiso ang ating pong National Program Management Office kung na-top up na ito ng Land Bank sa kanila pong mga accounts. Ulitin ko po, one time lamang po ito. Now, for our Walang Gutom Program beneficiaries na tumatanggap po ng assistance
through their electronic benefit transfer cards. But food credit po kasi iyan. So ang gagawin po natin, sa redemption days po nila, starting next week, magkakaroon ng manual payout for this one-time 2,000 pesos uplift assistance. Now, for Group 2, yung kanila namang pong 2,000 uplift assistance, sa unang bigayan, manual po yung distribution. But we will take that opportunity to enroll them sa mga financial service providers na available in the respective areas or sa land bank para yung succeeding uplift assistance po nila ay matatanggap na nila through their digital accounts. At para naman po sa ating pong mga kabilang sa Group 3, yung mga employed at kasama sa 2024 CBMS ng PSA, yung pong may 20,000 and below na SSS monthly salary credit at nakapaghulog ng contribution at least once in 2025 or in 2026 at meron pong special disbursement accounts sa SSS, matatanggap po ito through their SSS accounts. So magbibigay na lang po ng abiso si SSS or mag-email or may notification sa kanila pong app to inform them na i-top up na po o na i-credit na sa kanilang disbursement accounts yung pong 2,000 pesos monthly, uplift assistance. So yun po yung latest with respect to the uplift assistance provided by the government to our fellow Filipinos who are vulnerable to the impact of the ongoing energy emergency. Ma'am, pardon my innocence or ignorance. Bakit ngayon lang po yata yung listahan kinuha sa SSS sa bibigyan ng assistance? Ano po ang nun? Help us understand, walk us through kung bakit yung listahan ng vulnerable from SSS ang kinuha at hindi yung dating yung hindi dating listahan. Actually, Ariel, ang batayan yung community-based monitoring system. It's the 2024 CBMS, which was verified by, of course, the DSWD in coordination with the local government units. And of course, for the Group 3 ay na-cross-match ito with the SSS para matukoy din natin yung mga kabilang dun sa low middle income class. No, kasi ang sinasabi in the past, ang napapabilang lang ay yung mga kabilang sa pinakamahihirap na sektor, but we expanded this uplift assistance. Mas in-strengthen pa to cover more household beneficiaries who may be vulnerable by the impacts nga of the ongoing energy emergency. Kaya nagsama tayo ng nandun sa lower middle income class at ang naging arrangement nga natin to identify who among those in the middle income class are eligible ay yung pong nasa SSS. So, by tapping the list ng SSS, at alam naman dyan kung magkano kinikita nila. So, para ma-uplift ang tinarget dito, kakaiba sa ibang ayuda, ito yung nagtatrabaho, pero kulang o salat ang kanilang kinikita. Hindi yung kagaya ng dating poorest of the poor. Yes. Actually, Ariel, pati yung dun sa Group 2, sila rin ay kumikita pero hindi sapat yung kanilang kita. And sila po ay hindi kabilang doon sa mga poverty alleviation programs ng ating pong pamahalaan. Kaya makikita nyo, talagang nagkaroon ng horizontal expansion so that we cover more at hindi lang nakafocus doon sa poorest of the poor yung ating pong intervention. So far, meron ba kayong figures ng total assistance given to the poor at present? Ilang billion na since 2022? Meron kayong figures na gano'n? Well, actually meron po tayo, but I don't have it right now. But alam nyo po, kasi magkakaiba yung mga programs and services natin for the poorest of the poor. Like for Pantawid Pamilyang Pilipino program alone, nasa ang annual budget kasi natin dyan every year is parang 50% of the total budget of the DSWD. So that's for 4Ps alone. We also have other programs such as the assistance to individuals in crisis situation na kung saan matutukoy natin who are the poorest of the poor who have availed of the services.
And meron din tayong Sustainable Livelihood Program. And then Nakalaki Seeds. Kasi take note, these programs really target the poorest of the poor. Gayon din, yung Walang Gutom Program. Yung namang pong mga food poor ang target po nun. At naglalaan talaga tayo ng pondo para po dyan. Because again, ang mandato ng DSWD ay tulungan yung mga pinakamahirap nating pong mga kababayan nang sa gayon matulungan po sila na maiahon mula po sa kahirapan. Kung sinasabi natin, ASEC, na ang dahilan sa panibagong ayuda na ito ay para tulungan yung mga kababayan natin na to caution yung impact ng energy crisis. Ibig bang sabihin, yung mga unang beneficiaries na nasa transport sector, lahat sila ay kabahagi nitong programang ito? Kasi kung titingnan natin, yung mga drivers ay kabilang dun sa mga households na nasa talaan din, nasa community-based monitoring system. So, yes, it's possible na yung mga na-serve natin na mga drivers will also be served under this expanded uplift assistance because their family members may be members of the 4Ps or the Walang Gutom or are belonging to the near poor or maari rin nakabilang din dun sa talaan ng SSS. Dun sa targeted na mga households yun na yan, ASEC, can you tell us kung saan ang pinakamalaking concentration sa bansa? Saan matatagpuan yung mga beneficiaries natin? Dito sa unang pangkat, ito kasi nakita natin 3.5 yung nga pong target natin at binubuo yan ng mga 4Ps beneficiaries at ng mga Walang Gutom program beneficiaries, yung pong poorest of the poor. Kasi kung titingnan natin, nagkaroon actually kami ng pag-aaral, kung titingnan natin yung populasyon, talagang yung ang programa ay naka-focus doon po sa poorest of the poor. Kasi kinakailangan na sila yung mas bibigyan natin ng tulong. Sila kasi yung nasa level na ng kahirapan. At kapag nagkaroon ng adverse shock, lalo pang may exacerbate or lalong lalala yung kanilang sitwasyon. Kaya sila po yung ating talagang yung attention natin o yung focus po natin ay nasa kanila. And of course, as we look at the yung income deciles, makikita mo na habang nagpo-progress yan ay nakikita mo yung ibang sektor naman ay hindi malaki yung impact nung energy emergency sa kanila compared to those belonging to the poor sector. 37 million Filipinos. Hello. Kung 37.5 million Filipinos, 7 million households, 7.5 Hello. billion. and 37.5 million Filipinos. Gaano anong percentage nito sa total, total number of poor? Ito na yon, 37.5 million. Yung 37.5 kasi kabilang na din po dyan yung near poor. Kasi ang poverty threshold nasa 13,000 plus So yung below that, of course, yun yung poorest of the poor. Pero nag-include din kasi tayo nung near poor, 25%. So sila kasi yung nakita natin at batay sa pag-aaral, isang shock lang maari nga pong bumaba yung kanila pong level of well-being. Kaya kasama po dyan yung near poor na. Sinasabi ng Philippine Development Plan for the entire term of the Marcos government, i-reduce to single-digit level ang poverty. Are we on track on reducing this to 9% or for the next 2 years pa? Yes. Yan po yung goal natin, and yan po yung utos nga ng Pangulong Marcos Jr. na ibaba natin yung poverty incidence sa ating bansa to a single-digit percentage. And makikita naman po natin na we're making progress. Kaya nga po tayo merong mga ganitong mga interventions, mga assistance to caution the impact of the energy crisis, of adverse shocks that might impact yung pong level of well-being ng ating mga kababayan. Kasi we're already on track in terms of improving
yung kanila pong, as I mentioned, yung improvement in the level of well-being, and to ensure na hindi sila bababa uli into the poverty trap. Kinakailangan magkaroon tayo ng mga ganito pong mga tulong at suporta to caution that impact at masustain natin yung pong achievement natin in terms of reducing poverty incidents. Bakit one time lang, ASEC, to think na marami nang naniniwala na hindi pa naman ganap na natuldukan yung problema kunwari sa Middle East at magpapatuloy pa ito? Actually, para sa mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries and walang gutom lamang po yung one-time assistance. Pero for those in the Group 2, yung poor and near poor, at yung mga nasa Group 3, yung mga manggagawa, low middle income class, 6 months po yung kanilang assistance. So, mula July to December, yung 2,000 pesos na kanilang tatanggapin. Now, you might ask, bakit yung mga 4-piece beneficiaries natin at walang gutom? Minsan lang. Kasi po nagpapatuloy naman yung assistance sa kanila. So, meron pa rin po silang tinatanggap, especially for the 4-piece beneficiaries. Kasi po, by August, makakatanggap na sila nung kanilang educational cash grants. Kasi kung matatandaan, dahil nga may bakasyon, ang tinatanggap lamang, may bakasyon po yung mga bata sa pag-aaral, yung lamang pong health grants at health and nutrition grants yung kanila pong natatanggap for June and July. So, kinakailangan nating dagdagan yon through the uplift assistance. Questions from media? May point break kayo? Wala na. Sige. Let's give the floor to Dr. Gary Dionisio of the College of St. Benilde Government and Diplomacy Department at miyembro ng co-convener yata ng Bantay Senado and Team Pinas. Sila nagba-monitor ng Senate impeachment trial at ang objective nila is to monitor the proceedings and make it understandable to ordinary Filipinos. Kaya nagpupunta sila sa mga eskwelahan at mga komunidad sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sige pa. Siguro bago impeachment, hiningi ko naman ng biglaan kay Dean ng permiso. Kasi tinitinan ko yung kanyang siya Dean ng School of Diplomacy and Governance. Siguro hingan ko muna ng reaksyon doon sa issue ng unggoy. Yung caricature na lumabas sa China na pinoportray ang mga Pilipino bilang unggoy na pinaglalaroan ng Estados Unidos at ng Japan, nung karikatura nag-asat ng Japan. Siguro, Dean, yung po muna. Bago sa impeachment. Sige po, magandang umaga po sa ating lahat. Yung ay pong eskwelahan, yung School of Diplomacy and Governance of De La Salle, College of St. Benilde, basically, we condemn itong naging pahayag na ito na lumabas nga sa China Daily. Dahil ang China Daily po, ito yung official media ng Communist Republic, of Communist China. So, ang sasabi po namin, there's no place sa diplomasya ang racism. Hindi po katanggap-tanggap, hindi po isang marangal at hindi po dapat tinatrato ang ating pong mga bansa kahit kayo po ay isang napaka-mataas or what we call the hegemon country para bigyan po ng maling pagtrato yung ang bansa katulad ng Pilipinas. Dahil very obvious naman po dun sa AI generated na yon, may karaoke, nakabarong, tapos pinapakita at ginawa tayong mukha tayong ginawang unggoy. I think this is very unfair. This is against sa ating humanity bilang isang mga Pilipino at ang turo po natin sa diplomasya, there's no place sa racism, sa entire diplomatic practice and protocol. Kayo po ba nakukulangan sa tingin nyo sapat na ang ginawa ng ating gobyerno, Department of Foreign Affairs? Kasi alam natin yung China, konting-konting po na lamang sa kanila, grabe yung kanilang reaksyon. Sabi nga diba, may pagka-overreaction niya kung minsan. Pero tayo po ba, tama po ba yung mga ginawa ng ating pamahalaan?
nag-file na po ng diplomatic protest dyan ang DFA. At yung ating namang DND, very strongly worded po yung statement na ginawa ni Secretary Gibo Teodoro. In fact, tatandaan po natin, no, yung unang nagkaroon ng issue dito, si Commodore J. Tariela, sa isang forum na kung saan may AI caricature doon si Xi Jinping. Nangyari po yun sa aming eskwelahan. That's the forum that we hosted and we initiated for our discussion on the West Philippine Sea. At from then, nagkaroon na ng mga palitan, ng mga kuro-kuro, ng mga statements. At dito nakita natin yung naging behavior nga ng ilang mga leader ng Chinese embassy dito sa Pilipinas. No? They employed what we call yung wolf warrior diplomacy. Very aggressive, very confrontational. No? So, yan po yung naging estilo nila. Kaya, tingin ko medyo kulang, no, in a sense, yung mga ilang response na ginagawa ng ating gobyerno. Lalo na, for example nga, nung si DND Secretary Gibo ay dineklarang persona non grata, no? Parang wala tayong masyadong response on this. At lalo na ngayon, no? Kasi ang hinambak na dito ay hindi lang yung ating mga leader ng ating pamahalaan. Ang hinambak dito ay yung sambayan ng Pilipino. Kaya yun siguro yung dapat tandaan. Kaya nakakalungkot kung hindi ito bibigyan ng suporta ng ating gobyerno at i-condemn, no, in the highest level. So, yan po siguro. Dapat may ganun po tayo ng one voice dito. Hindi lang po dapat DFA, hindi lang po DND. In fact, the entire instrumentalities of the government must speak in one voice in this concern. No, hindi po ito usapin ng politika. Usapin po ito ng ating pagkatao bilang mga Pilipino. Hindi ba dapat no less than BBM should answer this? Well, sa diplomacy naman po kasi, the DFA is the alter ego of the president. No? So, in a sense, tsaka medyo rin din po yung dapat nating ayusin kasi never naman nagsalita si Xi Jinping, for example, no? Sa mga issue nga ng West Philippine Sea, ang nag-handle lang dito. Kung di natin maigi, yung kanilang Department of Foreign Affairs lang. Kasi nga, you have to maintain pa rin yung certain level ng... pero nevertheless, medyo mabigat na po itong ginawa sa atin. Okay? Hindi na po ito simpleng opinion or caricature na pinapakita na dahil tayo ay so-called, no, nanalo sa arbitral ruling at tayo ay sinuportahan ng Estados Unidos at ng Japan, kaya nagmukha tayong mga alaga nila. So I think this is very unfair, this is very unjust, and I think it requires a more strongly sounded course of action. No? Of course, sa linya pa rin po ng diplomasya, ang lagi nga po sinasabi, importante ay patuloy natin yung pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan. Hindi po yan dapat matigil. But of course, we have to draw the line at some point. Yung pong binanggit na parang kasalanan pa ng Pilipinas, I'm referring sa statement po ni Senator Judge Robin Padilla. Well, nalulukot po kami sa ganung statement dahil by default sana bilang bahagi ng Republika ng Pilipinas, dapat meron po tayong tinatawag na sa international relations, harmony of interest. And our primary interest ay yung ating national interest. National interest po natin na protektahan po ang ating bansa, national interest po natin na protektahan ang ating soberenya, national interest po natin na protektahan ang bawat Pilipino saan mang dako ng ating bansa. So kung meron kang statement against this, so you are in a sense, no, promoting a contrary position against our national interest. So, yan po ay nakakalungkot at nakakabahala kung mas kakampihan po natin ay ibang mga bansa. No? Kaysa dun sa interest po natin, no? Dito sa usaping ito. Din, dumako tayo dun sa usapin ng impeachment, dun sa inyong grupo. Paano nyo isasalarawan yung 2 linggo na halos yung trial? Ano ang characterization ninyo sa proseso thus far? Well, nung nagsimula yung trial noong July 6, kami po ay natuwa. Dahil ang sabi nga po namin dito, meron kami tinanong sa amin kung ano aming score. Ang panalo po dito nung first day talaga ay taong bayan. Dahil yung fourth week na idea po natin, na last year pati inaantay, ay naisatuparan na. But of course, dumako na po tayo sa araw-araw na impeachment, no? It appears na nawawala yung primary purpose ng impeachment. Ang impeachment po ay nakalagay sa Constitution. Hindi po ito para maging exclusive
sa mga abogado. This is a tool designed by our Constitution to extract accountability. At maliwanag dun sa ating Constitution na yung dalawang public elected sa ating bansa, yung President at Vice President, ay dapat isalang sa impeachment. Pero sa naging takbo po ng impeachment proceedings, no, mukhang naging legalistic at alienating in a sense, no, yung naging diskusyon. At in fact, I'm sure sa mga abogado dyan, si Kong Terry for instance, makikita natin maigi, no, parang sa dinami ng objection halimbawa, no, ni Attorney Narvasa, 47 ata bilang namin doon, no. Halos majority, parang nasa 40 yung na disapprove nga, no, ng presiding officer. So, kumbaga sa recitation, parang mali lagi ang tanong mo, no. So, ganoon yung nangyayari. So, parang the point is, it appears ang tingin po namin ay nagiging very technical at very alienating. Mukhang ang purpose po na ganito ay hindi ito masyado maintindihan ng masa at mainip po tayo. So, but then again, we should trust the process. Kaya nga po, meron po kaming sa Bantay Senado, meron kaming mga tatawag na green flag and red flag. We try to monitor the performance ng prosecution, ng defense, at ng ating mga senator judges. Kasi ang ginagawa nga po namin sa Bantay Senado, pupunta po kami sa community. Meron po kami tatawag na community watch party. Nanggaling na po kami sa after we launched the Bantay Senado sa De La Salle, Manila, pumunta po kami sa De La Salle Camp St. Benilde, sa San Mateo, Rizal, sa Marikina, sa Quezon City, sa Tondo, para po makipag-ugnayan nga po sa mga mamayan kung ano nagiging perspective nga nila dito sa impeachment. And then, yun nga po, nahihirapan silang intindihin yung ilang mga termino at at the same time, ay even yung mga kapwa natin na nasa probinsya. Nagaling din po kami ng Isabela at pupunta rin po kami sa ibang mga lugar. Ang sabi nga po namin, sana yung impeachment proceedings, katulad sa United Nations, meron kang mga translations along the way. For example, sa Waray, sa Bisaya, sa Cebuano, para maging accessible. No? Kung magagawa sana yon ng Congress or ng Senado, malaking opportunity po yon para hindi po natin mas ma-alienate ang mga Pilipino dito. No? Kaya tama yung ginawa ni Attorney Ligutan last time na nagsalita siya ng Waray. I think is making an audience on that. So, yun din po sana ang appeal po namin. May pagkakataon pa naman, sana mag-allocate ng konting budget, no, na kahit pa paano nasa-summarize po yung proceedings sa iba't ibang mga lingwa, even in sign language. May mga galing po tayong may mga gusto rin pong interesadong mga mamamayan tayo, no, na may problema po ito sa hearing. So, I think it will also be helpful. Paano i-frame yung results ng first 2 weeks ng impeachment trial? Some are saying na nilamon ang depensa ng prosecution. Tapos, meron din ang sasabi, panalo ang prosecution dito sa first 6 days. Would it be correct to do that, na may nanalo, may natalo? Or should we stick to the evidence and make that as the main point dito sa proceedings? Yung ginawa po namin sa Bantay Senado, meron po kaming parang rubric on how to assess yung performance nga po. Yung nga po yung red flag at green flag. Nakita nga po namin yung red flag sa bahagi ng depensa, no, na mukhang ang daming mga unnecessary questions. And of course, even sa ating mga senator judges, no, may ilan dyan kailangan pakikumpara yung ating mga universities. No? I think that also very condescending. At unnecessary po yan. No? Kasi sabi ko nga, tama po kayo, we talk about, sa impeachment, ang pag-usapan po natin ay ebidensya. Nothing more, nothing less. Doon po tayo mag-stick. Hindi ko alam kung ano magiging relevant, for example, kung may issue to ng promotion, kung may alam ka halimbawa sa isang relihiyon. Di ba? Halimbawa, tinanong si NBI Director, no, kung may alam siya sa Islam. I don't think there is a requirement to become a regional director, no, on particular familiarity on that way. Kasi investigation naman ang kinakailangan. Pero nevertheless, yun po yung tingin namin ng mga red flag on this. But of course, may mga green flag din po kami mga nakita na I think very important to take note. No? Halimbawa, yung sinasabi nga po ni Senator Soto na bakit para nakafocus tayo doon sa usapin nga ng grave threats. That is basically fall under the category of the criminal court. Ito po ay impeachment court.
No? So, tandaan natin, ang usapin dito ay betrayal of public trust at ang tanong ay kung fit pa ba yung ating Vice Presidente na mamuno sa kanyang kasalukuyang posisyon. So, yan po yung mga, tingin namin mga green flag na simplihan natin para mas madaling pong maunawaan beyond the objection, beyond your honor, and beyond noted na procedure po na nakita po ng mga taong bayan dito sa kasalukuyang impeachment proceedings. Nabanggit niyo yung terminong condescending. Ano ang inyong assessment dun sa nagsasalitang, tayo mag-usap, tayo dito, 4 na abogado. Kasi dadalo kaming abogado eh. Yung isang abogadong kakampi namin, parang nagpapalipat-lipat pa. Sinong iniinsulto rito? Yung senator judges o yung mga Pilipinong hindi abogado o abogada? Siguro bigyan din ng konting background yan. Sa history ng Philippine Senate, nireview po namin dun sa Bantay Senado, wala namang set ng buong senador na lahat ay nanalong abogado. Tandaan po natin yan, simula when we started our Philippine Senate. Because primarily, hindi naman, the Philippine Senate, for that matter, even in the US, hindi naman requirement na dapat kang tatakbong abogado, ay maging senador, ay abogado ka. So therefore, when impeachment was included in our Philippine Constitution, inaasahan na ito po ay magagamit at maintindihan, hindi lang ng mga lawyers. So I think hindi rin po tama na sabihin na porkit abogado ay you know everything. So I think that also very alienating. Ang term ko doon, alienating po, hindi lang po sa mga kapwa nila senador na hindi abogado, and at the same time, sa mga mamamayang Pilipino, dahil ilan ba ang populasyon natin, 170, ilan ba ang lawyers? Ilan ba ang nakapasa ng ating abogasya? No? At hindi rin porkit ikaw ay nakapasa ng first time, ay ikaw ay magaling. No? Believe me, marami akong mga estudyante for my 23 years of teaching. Nagugulat ako paano naging abogado to eh. Kasi madalas nakikita ko tumatambay sa Greenbelt, nakikipag-inuman doon. No? Pero pumasa. So I mean, this is something that we need to also recognize this information. No? Hindi po exclusive ang impeachment process. Ang layunin ng impeachment ay para lamang sa ating mga nasa legal profession. Siguro pwede mong sagutin yung question na should the presiding officer who is he should be more forthright and resolute in anuhin sa yung limbawa sila pro-Duterte senators are allowed to interrogate yung mga witnesses? Well, ang opinion po namin sa Bantay Senado, yung ating pong presiding officer ay hindi naman superior sa mga senator judges. They are collegial body at tawag dito, ano ang tawag doon in parliamentary procedure, na among equals din po sila. No? Primus inter pares din po ang ating hindi po to superior. So, yun lang po ang nakakalungkot, kasi parang hindi mo pwedeng sabihin sa judge na out of order ka, kasi it's very also condescending din on the part din naman ng presiding judges. No? Pero ang sasabi nga po namin diyan sa ating po mga senator judges, isa po itong very historical at compelling na bahagi po ng ating kasaysayan. So, I'm sure they can afford to hire better lawyers and a good legal staff to provide them with the necessary information that in accordance to law para may pong gumapay po sa kanila. Hindi ko sinasabi na, again, hindi at kung tutusin nga, in the first place, hindi nga po talaga dapat very legalistic in a sense. Kasi gusto natin malaman naman ng ebidensya at kung hindi naman ito isang criminal court, paano ba ang threshold, for example nga, ng magiging basis ng desisyon dito. No? Dapat ba ito ay beyond reasonable doubt or medyo substantive doubt lang? Diba? So doubt lang ang magiging magiging base. So from that reason, I'm sure, ordinary mamayan ay kayang matukoy naman ito. So much more pa yung ating mga butihing senator judges. Bago tayo tumungong kay Congressman Terry, kanina, Doc, you made mention of the word performance. Napansin namin, karamihan ng miyembro ng Bantay Senado ay nanggaling sa akademya.
are we to expect in the coming days na bibigyan nyo ng grado lahat ng mga actors dito sa proceedings na ito? At gaya sa paaralan, hindi ba? Hindi naman ang binibigyan lang grado yung nag-excel o yung matatalino. Maging yung bobo, binibigyan nyo din ng marka. May expect ba namin ito from your group? Katulad ng binanggit namin kanina, yung Bantay Senado po ay binabantayan yung almost everyday. Sa aming pong Facebook page, meron po kaming everyday summary. May mga reaction po yung aming mga community members. Every time na meron po kaming mga community watch party, hindi ko lang ng Tagalog ng community watch party, medyo Gen Z lang kasi, no? Pero kasi parang manonood ka lang kasi talaga naman ng mga bantay. Tapos meron mga explanation po kami. So, meron po kaming ginagamit nga po na matrix, na matrix para po mabigyan po nga ng grado itong at lahat po ng ating mga actors from central judges, prosecution, witness at yung depensa. So we'll be expecting po na katulad po sa mga sa Senado, meron po tayong midterm grades and final grade. So yun po yung mga ginagawa po namin. At everyday, parang may mga quiz din kami everyday yung mga performance nga po. Pinupost po namin yung naging performance din nga po nung lahat ng mga stakeholders na nangyari dyan sa impeachment. Sige, let's have Congressman Ridon give his assessment ng first 2 weeks ng trial. Magandang umaga po sa ating lahat. Siguro bago ang lahat, yung pong pinakamahalaga sa araw po na ito, yung mangyayari sa darating pong Lunes. No? Ito po yung karagdagang mga tanong sa mga magkabilang panig, sa depensa at sa prosecution, patungkol doon sa kanilang posisyon sa pagsabpina ng bank accounts, AMLC documents, at BIR records ng mag-asawang Duterte Carpio. Pero very important ho na maglinaw kasi mula nung umpisang-umpisa hanggang sa punto pong ito, ang posisyon ng depensa ay this is a mere fishing expedition. Ang totoo, wala kang fishing expedition kung balyena yung nahanap. Kasi ang pinag-usapan ho natin dito, hindi naman ho barya-baryang pere. Ang pinag-usapan ho natin dito, 6.7 billion in total transactions over the course of 20 years. Ang pinag-usapan ho natin dito, 4.4 billion in inflows into the bank accounts of the Duterte Carpio couple over the course of 20 years. So malalaking pera po yung pinag-uusapan natin na hindi ho ma-imagine ng atin pong mga kababayan paano po ito nangyari. So mahirap po na ang posisyon ay hindi pwede pag-usapan yung pong mga dokumento bago yung 2022. Bago yung termino ng atin pong pangalawang Pangulo, dahil kailangan natin magkaroon ng baseline noong pong pagsukat ng kayamanan ng atin pong pangalawang Pangulo. Ang sinasabi ho nila, 88.5 million po ang kanyang net worth anong pong 2024. So mahalaga po na mabuo ho natin yung kabuang litrato mula po nung nag-umpisa siya bilang Vice Mayor sa Davao City, naging Mayor, at naging Vice President. Kasi hindi ho tayo pwede magkaroon ng credible na pagtingin sa unexplained wealth or sa explainable wealth ng atin pong pangalawang Pangulo or nung sino mang impeachable official kung ang pagbabatayan lang po natin ay yung pong kasalukuyang mga taon ng termino ng isang impeachable official. So, mataas po yung pag-asa ho namin na makukumbinsi ho namin ang korte sa darating pong Lunes na ito. Doon po sa batayan kung bakit po kailangang isabpina ang lahat po ng mga dokumento. Buuin lang ho natin. Yung pong bank accounts, wala ho dapat debate doon po sa pagsabpina ng mga bank accounts. Ito po ay very clear exceptions sa bank secrecy law. Yung pong impeachment trial, impeachment proceedings, ay specific exception sa bank secrecy law. Ibig sabihin, pwede po itong buksan. Ibig sabihin,
Nakalagay po sa SALN ng ating pong pangalang Pangulo from 2019 to 2024, wala pong cash on hand, wala pong cash in bank. So in the event that the bank accounts are opened within the periods of 2019 to 2024 at meron pong pera, kahit piso, doon po sa mga bank accounts po na ito, malinaw po ito na pagsisinungaling sa kanya pong SALN, malinaw po ito na SALN violation, malinaw po ito na impeachable offense, betrayal of public trust, sapagkat ito po mismo yung itsura nung pong conviction ni Chief Justice Renato Corona noon pong 2012, kung saan marami pong mga detalye sa kanya pong SALN ay hindi po nailahad doon. Bank accounts pa lang po yun. Pero sa AMLC at sa BIR, kahit po yun ay pwede hong buksan ng atin pong Senate Impeachment Court. Ang pinagbabatayan po, halimbawa ng objection sa AMLC, meron daw pong confidentiality dito po sa mga AMLC documents. Pero kailangan po natin maglinaw. Yung pinapakita ho nilang provision doon, meron kasunod hong provision doon ng information exchange doon po sa mga iba't ibang mga ahensya. So, hindi po totoo na meron pong absolute confidentiality ng AMLC documents. No? At ang pinagbabatayan naman ho natin dito, hindi po mere ordinary law. Ang pinagbabatayan po ng kapangyarihan to subpoena ng atin pong Senate Impeachment Court ay yung Constitution po mismo. Yung kanila pong kapangyarihan na magsubpoena ng mga dokumento at tao to get to the truth. At atin ko, hindi ho pwedeng sagkaan ito na kahit anuman pong mga confidentiality provisions ng mere ordinary legislation. Ganon din po yung position po namin on BIR documents. No? Ang sinasabi doon, hindi nyo pwedeng buksan yan kasi hindi naman to in aid of legislation. Hindi ba? Yan ang sinasabi nila. So, ibig sabihin, dahil this is an entirely different type of work of the legislature, hindi ho ito pwede buksan. But, alam po ninyo, hindi rin po yung totoo. Again, babalik po tayo doon sa constitutional power ng Senate Impeachment Court na magsubpoena ng mga dokumento to get to the truth. And more importantly, ibig nyo hong sabihin, yung pong mga tax evasion cases sa mga korte ho natin, yung mga tax cases, sa kung ano man hong level ng korte sa buong Pilipinas, not involving impeachable officials, ibig nyo hong sabihin, hindi ho pwedeng buksan yun para silipin ng mga korting ito? Ibig nyo sabihin, kailangan pa ho ng pirma ng Pangulo ng Pilipinas para ho buksan yung mga tax records nung pong mga iniimbestigahan ng mga taxpayers na nag-evade po ng mga taxes na hindi ho impeachable officials ang pinag-uusapan natin. Parang hindi ho ganun yung pong itinadhana ng batas. Kaya nga, on these three types of documents, mayroong malinaw na kapangyarihan ang Senate Impeachment Court at titindigan po namin ito sa darating pong Lunes. So, yun po yung una. Matatapos na rin po yung threats article sa darating pong Martes. Hopefully, kung matapos po yung direct attack cross ni Director Matibag ng NBI sa araw po na yun, I think basically, bubuin po niya yung pong naging investigasyon po ng NBI on the threats made by the Vice President and whether there exists continuing threats by the Vice President on the President and his family. No? So, may mga binabanggit po kasi, for example, si Attorney Lotoc during his testimony na they will have to inquire on yung intelligence division po na NBI if there exists additional information relating to the threats. No? So, I think it is something that Director Matibag can basically speak on po on Tuesday. So, antahin po natin yung pagsalang po niya sa Martes. Pangatlo, inaasahan din po natin yung pagsisimula na po
ng mga mas mabibigat na articles sa impeachment proceeding po na ito, yung pong pagsisimula po ng confidential funds misuse article. So, nakapagtakda na po ng ilang mga witnesses for Wednesday. Hopefully, maisalang na po namin on Wednesday po yung unang mga testigo sa araw po na yon. So, basically, yung pong confidential funds misuse, pag-uusapan ho roon, yung pong Mary Grace Piatos. No? Kung sino si Mary Grace Piatos, totoong tao ba si Mary Grace Piatos? Kung hindi totoong tao si Mary Grace Piatos, sino yung kumuha ng pera na pinirmahan ni Mary Grace Piatos? Pag-uusapan doon, yung pong PSA report na wala pong pinanganak, namatay, kinasal na Mary Grace Piatos, Milky Sikuya, at iba pa hong mga pangalan doon po sa listahan ng recipients ng confidential funds ng Office of the Vice President. Masasalang ho ulit doon yung NBI handwriting expert kung saan sinabi po roon na parang isang grupo, ilang mga tao lang yung pong pumirma nung kalakhan ng mga acknowledgement receipts nito pong mga confidential funds na natanggap po ng mga tao. At panghuli, syempre makikita rin ho talaga natin doon yung mga COA reports kung saan meron pong inabot na finality yung ilan pong mga perang hinihingi mula doon sa atin pong pangalang Pangulo personal. So for example, yung 2022 confidential funds, it has attained finality at the level of the Commission on Audit proper. Pinasosoli po ang pangalang Pangulo ng 73 million personal para dito po sa confidential funds misuse ng 2022. At mababanggit din po yung pong 2023 notice of disallowance din po kung saan yung balanse po ng 448 million minus 73 million ay pinapasoli din po sa atin pong pangalawang Pangulo. No? So, yan po yung mga more or less mapag-uusapan na pong detalye nito pong confidential funds misuse. At sa pinakadulo, ang pinag-uusapan ho rito, tama ho ba yung paggamit ng pondo ng bayan sa confidential funds? Betrayal of public trust po ba yung ganito pong tipo ng paggamit ng pondo ng bayan? So, yun po muna. Maraming salamat. Just for clarification, you're saying na the Senate has yet to ask yung banks to furnish the court dun sa bank records ni Sara Duterte? All the while I was assuming na, I was thinking na hawak na ng House impeachment panel yung data. Wala pa. Yeah, we have the bank accounts, the numbers, and the branches, and the banks themselves. No? Pero po, yung subpoena po on the bank accounts and on the bank managers, ayun po yung pending. So, pinagsama po ng Senate Impeachment Court yung disposition dito sa tatlong bagay po na ito. Bank accounts, AMLC records, at BIR documents. May idea po kayo kung anong pwede naming makita kapag binuksan yung box? Well, ika-clarify ko lang, hindi na ho box yung bubuksan. No? The documents will be subpoenaed already. Ibig sabihin, di ba nagsoli po ng box to the BIR, wala na ho tayo pinag-usapang unsealing and opening of the box. Ang pinag-usapan na ho natin, submission of the BIR records to the Senate Impeachment Court through a subpoena. So ang pinagdedebatihan na lang po ron is whether the Senate Impeachment Court can issue subpoenas to the Bureau of Internal Revenue. Meron naman ho kaming previous information kung more or less ano po yung pwedeng abutin, no, po mga dokumento po na yon. Pero syempre mas maganda po na makuha natin yon yung actual certified true copies nito pong mga dokumento po na ito. Bakit kailangan pang approval ni Presidente pag-release ng mga bank records, BIR, Hindi ba hawak nyo na yun? Yung po nga pinag-usapan on presidential approval ay para po doon supposedly sa BIR records. No? Kasi ganyan daw po yung ginawa doon po sa Corona impeachment trial kung saan
it was required to secure a presidential approval for the opening and presentation of the BIR documents of the former Chief Justice. Yun lang naman po. Pero again, ang posisyon naman ho namin, we don't think it is a necessary requirement. But of course, in the event that the Senate Impeachment Court would require whichever party to secure presidential approval, and then we will have to comply with that particular order. So, kayo po inaniwalang wala pang justiciable issue na pwedeng dalhin sa Supreme Court sa legalidad ng subpoena na pwedeng ilabas ng Senado patungkol dun sa kanyang mga tax records. Ang totoo naman, malaya naman po ang kahit sino na magpunta sa Korte Suprema at whichever stage sila po yung mapagpasya doon po sa bagay na ito. But very important po na antayin po natin yung pong magiging pagpapasya ng Senate Impeachment Court on these three questions. Pero syempre, mataas po yung pagtingin ho namin na because this is an exercise of a constitutional power of the Senate Impeachment Court, hopefully the Supreme Court will not stand in the way of this exercise of power. Sa mga pangangatwiran po ng hanay ng depensa, parang lagi silang tumatago dun sa teknikalidad at saka dun sa maliliit na nuances ng ating mga batas. Naalala ko lang po, maring hindi ito nakalagay sa batas, pero nakalagay ito sa mga press releases nung nakalipas na ilang taon. Nung nakalipas 5 taon, 6 na taon. Kung wala namang itinatago, bakit ayaw niyong magpaliwanag? Bakit ayaw niyong pumunta ng presinto? Di ba, naging popular yung ganong phrase o kataga sa panahon nung panunungkulan nung ang apelyido ay kapareho nung nasa sakdal sa ngayon. Well, tama naman po yun. Kaya nga, ang very important ho talagang pag-usapan dito, hindi yung technicalidad eh. Lalo sa isang impeachment proceeding na hindi lang naman po ito legal na proseso, kundi pang-politika at pang-constitutional po na proseso. No? So, ibig sabihin, ang pinakamahalaga ho sa atin, ano ba talaga itsura ng mga dokumento na ito? Hindi ba? Kasi nga, kung wala naman ho talaga tayong itatago dito sa tax documents, AMLC documents, bank accounts, tingin ko yung mas maganda pong course of action ay o di ibuyang-yang na lang po natin ito pong mga dokumento na ito para mapahiya yung posisyon. Kung wala naman ho talagang laman at wala po talagang sustansya, yung pong pagsilip at pagbubukas nito pong mga dokumento po na ito. Kung yung Article 2, in the coming days, tatalakayin na ng prosecution. But sariwa pa sa isip ng mga Pilipino dahil itong mismong issue na ito ay extensively na-discuss sa Kamara sa mahabang panahon. So ano ang kakaiba na maaaring asahan ng mga Pilipino para yung viewing public ay tumutok sa pagdinig na ito? Hindi, ang totoo naman ho, wala doon sa mga articles ang bagong-bago sa pagdinig ng atin pong mga kababayan. Pero nakatutok pa rin ho sila dito sa proseso po na ito kasi ang pagkakaiba ho ngayon, harapan na ho eh. Kumbaga, hindi na ho pwedeng magtago ang pangalawang Pangulo doon sa mga House Justice proceedings. Kailangan na ho nilang harapin frontally and they have done it in the last 2 weeks, no? Kung saan lahat po ng witnesses ay subject to cross. Hindi ba? So, tingin ko yan po yung pinakabagong aspeto nito. So, lahat ng mga witnesses na ipipresenta, lahat ng mga dokumento na ipipresenta, pwede pong i-challenge yung each and every statement, pwede pong i-challenge yung each and every document na which they have done in the last 2 weeks, no? Pero as far as we're concerned, they had nitpicked on the documents, but they have not dismantled the authentication and the testimony of the 2 witnesses. Help us understand, Kong. Bahagi ng motion ninyo sa prosecution yung pagbubukas ng BIR box. If ever, sasapat ba yung magiging desisyon ng impeachment court dito o talagang kinakailangan sa lundo ng lahat ng ito, kinakailangan pa rin ng kapasyahan mula sa Pangulo para mabuksan yung box?
Ang atin hong pagtingin nga ay hindi naman ho kailangan. No? Kasi kung if it is a PINA, the BIR will have to comply. And again, our question nga po is, yung bang mga ordinaryong mga tax cases sa mga trial courts, sa Court of Tax Appeals, pagka ho ba binubuksan natin yung mga dokumento na yun, ng ordinaryong taxpayer A, taxpayer B, kinakailangan ba natin talaga na mag-secure ng pirma ng Pangulo ng Pilipinas para dito, para ma-subject sa proseso po ng mga korting ito? Parang hindi. Di ba? So, kung ganun po yung kalagayan doon po sa ibang mga paglilitis, hindi ko alam kung paano ho magkakaroon ng pagkakaiba dito po sa ganito pong paglilitis. Hindi ba? So, very important po yung pong consideration po nung pong point na yon. So, but again, we will leave it to the Senate Impeachment Court to make the decision on the matter. If they will require us to seek presidential approval, or they will require the BIR to seek presidential approval, and then we will comply with that particular order. So we will see po on Monday. Sige, questions from media? Okay. To ASEC Irene po muna. Ma'am, doon lang po sa doon sa uplift assistance, 'di ba? Doon sa group 2, may manual payout on the first month. Baka may reminder kayo sa mga politicians. Go ahead, ma'am. Okay, JC, doon sa gagawin natin na mga manual payouts, titiyakin of course ng DSWD na wala pong mga local officials who will be directly involved in the actual distribution of the uplift assistance. Ngayon po, kung meron po tayong mga local officials who will be seen in our payout activities, we will understand that they're there to exercise their official duties and functions. No, halimbawa po, sila Kong, kung nandun, it's an exercise of their oversight functions. We understand yung Kongreso, yung Senado, magkakaroon uli ng hearing hinggil nga po sa uplift assistance, kagaya nung ginawa doon sa cash relief assistance, na pinatawag po kami sa Kongreso, sa Senado. So maganda rin po na makita nila kung papaano yung ating pong mga proseso, mekanismo na ina-adapt to ensure efficient and effective distribution of this uplift assistance. Kung halimbawa, nandun po sila Mayor, we would understand that they're there to ensure na maayos po yung mga payout sites, because pagmamayari po ng lokal na pamahalaan yung gagamitin natin ng mga payout venues, and of course magpapahiram sila ng karagdagang pong mga kawani para matiyak na maayos, orderly, and of course secure yung mga payout activities natin. Again, titiyakin natin na wala pong mga paraphernalia, wala pong mga tarpaulin dun sa ating mga payout venues, and again, ulitin ko po, hindi po sila magiging involved doon sa actual distribution, at wala pong mga programa, hindi po sila magsasalita doon po sa ating pong mga payout venues. Thank you, ma'am. To Kong Terry, Kong, yung binabanggit lang po na magiging pasabog ni Director Matibag come July 21, tama po ba? Ano po kaya yung na yun, pasabog na yun? Kung sinabi ko yun, hindi na pasabog yun. So, antayin ho natin yung pong testimonya po ni Director Matibag. Di ba yung magkapatid mukhang nang gagalaiti doon sa plano ni na yung tungkol sa Caldero at Fisgo funds. Do you expect him to that the siblings to raise serious objections planned probe by the Senate? Ombudsman Well, unang sa lahat, hindi ho namin alam kung ano po yung mangyayari doon sa pagsalang po ni Director Matibag. Pero, syempre, ang focus naman talaga namin is to let him speak his truth, particularly on
yung kabuuan po na komprehensibong investigasyon na ginawa po ng NBI. Kasi ang narinig lang naman po natin yung Cybercrime Division, sina Agent Kalilong tsaka si Attorney Lotok, no? Yung kaya pong iambag kasi ni Director Matibag dito ay yung pong iba pang mga opisina, kung ano ho yung mga ginawa nila na dagdag na mga investigasyon sa pagbabanta ng pangalawang Pangulo. Pero as to kung ano ho yung gagawin ng mga senator judges on extraneous matters not related to the impeachment, we leave it to them. Kasi meron naman din ho silang karapatan na mag-raise po ng iba't iba pa hong mga usapin dito po sa amin pong mapagdinig. Hello po, magandang umaga. Kay Kong Terry po. No, baka na-discuss yun na rin to in the past, pero gusto ko lang ulit malinawan na ano sa tingin ninyo yung epekto ng pag-drop ninyo ng mga witnesses and seemingly pinapabilis natin. No? Ayaw nating tumagal masyado yung impeachment trial. Well, yung pong main consideration ay yung kasapatan na po ng ebidensya na naisalang. No? So, ibig sabihin, kung tingin ho namin ay pasok na po yung pagpapakita noong pong pagbabanta ng atin pong pangalawang Pangulo through the video authentication ni Agent Kalilong at yung kabuuan pong investigasyon na ginawa po ng Cybercrime Division, tingin ko hindi na kailangan magsalang pa ng mga dagdag pong mga testigo. No? So, yung pong kay Director Matibag is basically pagbubuo na lang po ng NBI investigation as an entire agency. Yun po yung una, no? Yung pagkasapat ng ebidensya to prove the allegations in the article. Pero pangalawa, syempre, may consideration din ho tayo doon sa haba rin po ng paglilitis. No? So, in as much as gusto ho namin talagang maisalang lahat, no? Pero kung tingin naman ho namin ay okay na, sapat na, wala naman ho nagbabawal na bawasan po yung trial date. So, ibig sabihin, meron pong, I think, at least around 6 witnesses po na hindi na po pinatuloy, no? For the threats article. So, ang pinag-usapan ho natin dito, more or less, baka mga 3 hanggang 4 na linggo. Yung pong natipid ho nating mga araw. Kasi kung halimbawa, nakita ho natin in the previous proceedings, more or less 1.5 to 2 days yung pong ginugugol para sa mga witnesses po na ito. So kung 6 po yung pinag-uusapan natin, 4 na linggo kung the entire length of direct and cross yung pong pinag-uusapan dito. So malaking bagay na ho yun para sa amin. Kasi nga, on the 3rd week, next article na po yung pinag-uusapan ho natin by Wednesday. Si Ms. Zulaika Lopez, kailan po natin siya na-expect na magsasalita? Because I believe na witness din siya sa ibang article, right? Ganon din naman ho yung ano ho namin dito, pagtitiyak ho namin dito. Ano? So, depende pa rin ho yan doon sa day-to-day na takbo at itsura po ng presentation of evidence. So, nakalista pa rin ho siya doon sa ibang mga articles of impeachment. But ang totoo, may karapatan din ho magsalang yung depensa when their turn comes. So, hindi din naman ho totoo na hindi na ho maisasalang si Ms. Lopez at any time during the impeachment proceeding. So if the defense deems it proper na isalang ho siya on whichever article, whether on threats or confidential funds misuse, sila po yung mapagpasya doon po sa bagay po na yun. May patakaran po ang Senate Impeachment Court sa pag-handle ng hostile witness. Ano po? Kanina may nagko-comment si din paano kaya yung hostile judges? Pwede ba kahit closure? Nasa prosecution si Congressman Terry, hindi na rin tatanong. Kaya lang din, tatanungin ko. Pwede bang din ang closure? Kasi pagka tinitinan yung haba ng pagkasalita, may isa o dalawang isang senador na nalilisik ang mata, tapos yung isa naman ay hinihingal. Parang mas mahaba pa yung kanilang pagkasalita kumpara sa totality nung nagsalita yung mga witnesses. Ako dito natin makikita yung responsibility ng ating presiding officer. Kasi, di ba, based dun sa rule and protocols, dapat may 2 minutes ka lang talaga na binigay. So sana yun ay ma-observe. No, dahil sabi ko nga kanina,
first among equals itong mga senator judges, pero bottom line, for the sake din ng mga Filipino people, at pag sila mismo, no, nandun sila for the longest time, tapos nagtatanong sila ng mga questions na seemingly irrelevant, at wala masyadong kaugnayan dito sa nangyayaring pagtalakay nga ng ebidensya, i-self-police na yung kanilang mga sarili. Pero of course, baka malaking tulong din kung sa mga senator, sa mga magkaroon ng caucus, halimbawa, ang impeachment court, sa pamamagitan ni Senate President Win Gatchalian at ni Presiding Officer Senator Chis Escudero to remind the protocols and the procedures on as well as the behavior itong impeachment court para po maiwasan na po natin to. Lalo nga, sabi ko nga kanina, baka itong next week, si Director Matibag, medyo meron na pong mga statement dito si Senator Alan nga, tsaka si Senator Pia, no? So, wala nga po tayong hostile witness, baka magkaroon naman tayo ng hostile judges. So, sana po ay wag po mangyari yun. Isang political analyst, sinasabi niya na si Senator Win Gatchalian has been severely weakened by just standing beside or sitting beside the presiding justice. Ano tingin niyo, Professor? Should he take a more assertive role dito sa halimbawa, remind the two siblings to tone down their pro-Duterte bias or May maging po observation in terms of optics, kasi nga marami ng mga lumalabas na memes. In fact, inadmit din mismo si Senator Win, medyo nasaktan siya dun sa mga memes na lumalabas. Tukol nga dun sa nagiging role niya dito sa impeachment. Pero sabi ko nga, ako naniniwala nga po yung impeachment court nga po, hindi po ito isang normal court. So, in a sense, maaari po talagang mag-assert din talaga ang ating Senate President at mag-lead din po talaga ng mga discussions. No? Without necessarily become condescending at mukha namang sinasapawan din yan, yung presiding officer. Kasi maliwag na po sabi ng Constitution, hindi naman po talaga bawal ang pag-appoint ng presiding officer. In the event na hindi naman presidente ng bansa ang nakasalang sa impeachment court. But nevertheless, ang sabi ko nga po, meron po tayong natawag ng mga senator caucus at hopefully ay among themselves po ay pag-usapan din po talaga ito at i-remind. No? At tingnan nga rin po kung magkakaroon ng mga violative acts in the future. Tingnan ko, kasi internal rules po ito ng impeachment court. Hindi ko po nabasa pa doon kung ano yung pwedeng magiging conduct, for example, kung may mga unbecoming tayong mga senator judges. In the principle nga na ito ay primus inter pares in a sense yung impeachment court. Pero siguro nga po, statesman naman po yung ating Senate President. I'm sure pag-usapan po maigi yung kanya pong mga kasama sa Senado na mas maging maayos po. at least remind them na dapat hindi sila Tama po pro yan. or anti Oo. Kasi tandaan po natin, meron pong sinumpaan na nag-take po ng oath itong po ating mga senator judges. At ito po yung sasabi namin sa Bantay Senado. Kaya in a sense, umaasa pa rin po kami na magiging impartial po sila. Kasi when they took an office, basically, nadidissolve po dapat itong kanilang mga affiliation in any political personalities and groups. So yung kanilang umbilical cord, dun sa kanilang halimbawang preferred political parties or individuals, sana po kinakat po nila yan. At yan po yung kasi may bihira lang to na mangyari, na ikaw ay magiging senator judge, no? Unlike in other countries, kasi meron tinatawag tayong mga constitutional court na talagang exclusive, sila yung nag-hear ng ganitong mga kaso. Sa atin kasi nga, meron kang legislative function, at the same time, base sa ating constitution, meron kang, parang may judiciary function ka din na medyo hybrid in a sense. Kasi nga, hindi mo naman talaga primary trabaho to. So, we are hoping that papasok na po tayo sa tawag ito, third week, no? Magiging parang episode, episode 7, no? Sa Monday. Inaabangan po kasi parang nagiging telenovela. I'm sure, baka lang ang maging interest kasi ay ma-promote na impeachment fatigue. Ito yung binabot din kanina, no? ng ating butihing member ng prosecution. Baka umabot tayo sa ganyang pagkakataon. So we are hoping na wag din po umabot sa ganyan.
yung salig ng depensa, 32 million ang bumoto kay VP Sara. Tapos, ikunay ko lang, yung survey ng SWS kamakailan, medyo mataas ang rating ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong ko po sa inyo, naintindihan kayo ng tao kasi sabi ng survey din 80% ng mga Pilipino gusto na matuloy yung impeachment trial. So, nauunawaan ba sa tingin niyo ng mga Pilipino kung ano ang pinag-uusapang issue talaga dito sa impeachment? May pinaniniwalaan na ba sila? At siguro, kaugnay na tanong ko na rin, anong epekto nito sa mga senator judges, lalo na yung kakandidato sa 2028? Una yung 32 million. In fact, tama naman po yan, on record yan. Pero pag kinumpara mo halimbawa yan, ilan ba ang mga bumoto sa impeachment? At ilan po ang populasyon ng mga distritong iyon? Pag kinumpara po yan, parang nasa 58 million po yun sa lahat ng mga bilang ng mga kongresista na bumoto. So, medyo, pag yun po ang magiging batayan natin, mas madami yung basically for impeachment. At hindi lang yung even SWS at even Octa, sasabi nga nila, simulan po talaga itong impeachment. But of course, wala pong correlation, for example, yung yung performance halimbawa ng Vice President, kung siya ay popular. Kasi ang minimeasure dyan po dito ay ang popularity. Hindi naman minimeasure dito yung mga naging kabalian ng Vice President. So, hindi po ito directly proportional at wala po itong korrelasyon. At of course, parang yung Supreme Court, di ba? Hindi naman sila nagde-decide based on popularity issue. Yung mga korte po, hindi naman nagde-decide based on popularity issue. Nagde-decide po sila based on the evidence. At nagsisimula pa lang itong impeachment, hindi pa nga masyadong nalalatag ang mga ebidensya kaya nga dahil nga sa style ng depensa masyado talagang pinapatagal din talaga yung mga pagtatanong. So I think baka mas marinig ng mga tao, halimbawa ito nga sa confidential funds papunta na tayo diyan, baka mas magkaroon ng mga bagong opinion tungkol dito. Hello po, magandang umaga. Kay ASEC Eri naman po. No? The President signed an executive order extending regarding sa 4Ps po. Can you have details po about this? Yes, Jervis, unang-una nagpapasalamat tayo sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-aproba ng rekomendasyon ng National Advisory Council na i-extend yung 7-year limit para sa mga 4Ps beneficiaries po natin. Kung matatandaan sa Republic Act 11310 o yung 4Ps Act, may provision po doon na nagsasabi na ang period na maaring mapabilang ang isang mahirap na pamilya sa 4Ps program ay 7 years. Ibig sabihin, kapag na-reach na nila yung 7 years, mag-exit sila sa programa. Pero nakalagay din doon na yung National Advisory Council may recommend an extension for justifiable reason. Ngayon po, as of March 2026 kasi, nakita natin na merong 1.8 million households na maaring mag-exit na sa programa dahil na-reach na nila yung 7-year term limit. However, nung nag-administer tayo ng Social Welfare Development Indicators, nakita po natin na nasa mga 1.3 million households ang nasa level 1 pa o level 2. Yung level 1, survival level, yung level 2, subsistence level. So, batay sa ating pong assessment, hindi pa nila kaya na tumayo sa kanilang sariling paa. Kinakailangan pa rin ng pagpapatuloy na government intervention. So, with this executive order signed by the President, magpapatuloy po tayo na mamumuhunan sa edukasyon at kalusugan ng ating mga 4Ps beneficiaries at titiyakin na mag-improve yung kanilang level of well-being. In this executive order, sinasabi din po, nagagamitin natin yung Social Welfare and Development Indicator to measure yung social adequacy and economic sufficiency of our 4Ps beneficiaries para matiyak na sila nga po ay pwede nang mag-exit sa programa. At meron pong kaukulang responsibilidad, ang DSWD, sinasabi na dapat i-intensify natin yung ating social case management, tiyakin na yung kinakailangan pang tulong at suporta ay maipaabot sa ating pong mga 4Ps beneficiaries to ensure their graduation or exit from the program because their level of well-being has increased or has improved, I mean to say. May limit ba na bago tinakda? Kasi parang wala dun sa EO na ilang years. Kung if not 7, how
How long can they extend? Wala. As long as lumalabas doon sa Social Welfare and Development Indicator na hindi pa nag-improve yung level of well-being, mananatili po sila sa programa. But hindi nangangahulugan, Jervis, na hindi natin tututukan yung case management sa mga 4Ps beneficiaries na ito. Dapat mas intensified yung ating pong magiging management to ensure that mag-improve yung kanilang level of well-being. Gayon din po, tiyakin natin na makikipag-coordinate pa tayo sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para ibang tulong at suporta ay maibibigay dito sa ating pong mga 4Ps beneficiaries. If I may add, kasi madalas po kami na umiikot ni Secretary Rex Gatchalian, nagkakaroon kami ng focus group discussions with our 4Ps beneficiaries. At alam niyo po ang sinabi nila, marami talaga sa kanila lubhang naapektuhan nung COVID-19 pandemic. Marami po ang naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad, mga bagyo, lindol. Kaya kahit 7 years na sila sa programa ay mahirap pa rin po sila. Kaya again, nagpapasalamat po kami sa Pangulo at inaprubahan niya yung rekomendasyon ng ating National Advisory Council. Patotoo po ito na nakikinig po ang ating pong pamahalaan sa mga hinaing ng ating pong at rekomendasyon ng ating pong mga program beneficiaries. Ma'am, yun pong sa 1.8 million households as of March 2026, ito yung dapat na pag-graduate na, pero 1.3 million of them nasa level 1 or 2. Correct, ma'am, no? That's Paano correct. nalaman na they are in that level? Kasi taon-taon po, nag-a-administer tayo ng Social Welfare and Development Indicators. Tool po ito ng ating mga social workers to measure social adequacy and economic sufficiency. Kasi nga, tinitignan natin kung nag-i-improve yung level of well-being ng ating pong mga 4Ps beneficiaries. Taon-taon, that's correct. Yung issue ng impeachment, sinasabi nung ilan na pagkasayang lang daw ng pera, yun daw ginagastos, sana, ipakain nilang sa mahihirap. Ma'am, dumami po bang nagugutom nung magsimula yung panahon ng impeachment? O dahil sa inyong programa, nabawasan pa ang nagugutom na Pilipino? Siguro ganito na lang po ang banggitin ko. Alam niyo po, bago magkaroon ng energy emergency, nasa 14.8 million households ang nasa mahirap, o ang mahihirap. At batay po doon sa aming pong pag-aaral, po pwedeng maging 16.2, mahigit 16.2 million households yan kung wala po tayong government intervention. Kaya nga, meron tayong mga ganito, mga uplift assistance at nagpapatuloy yung iba't ibang mga programa at serbisyo para hindi lumobo yung bilang ng mga mahirap nating mga kababayan. Siguro ang sabihin ko na rin, idagdag ko na rin lang dyan is, kaya nga po nakatutok ang DSWD. Finufulfill natin yung ating pong mandato na mag-provide ng mga social welfare programs and services para makaution yung impact ng iba't ibang klase ng mga shocks, disasters, calamities o ibang mga krisis para hindi po lalong sumadsad yung mga mahirap nating makababayan at hindi madagdagan yung bilang ng mga mahihirap. Ma'am, naalala ko kasi nung mga dekada 90, nung mga 1990s, pag tumaas ng piso, at di pala piso, 50 centimos bawat litro ng gasolina o ng diesel, nagrarally na yung marami. Kasi nagugutom na raw sila. Ito, hindi 50 centimos ang itinaas. 50 pesos, umabot pa nga ng 150. Ingat wala tayong nakitang malawakang rally. So ma'am, yun ba yung nakikita nyo na na-solve o napalambot na problema ng intervention ng DSWD? Actually, nakita natin yan, di ba? Nung mga nakaraang buwan, nag-implement tayo ng cash relief assistance. Nakita nyo po, parang nag-serve rin kasi yan as an economic stimuli. So, nagpatuloy yung ating pong mga tsuper sa pagmamaneho. May mga nasasakyan po, yung ating pong riding public. Nakakapunta po sila sa kanila pong mga trabaho dahil nga po sa ganitong mga intervention. So, somehow, nakaka-caution yung impact. And of course, it keeps the market alive. And syempre, may ripple effect yan. So, nag-i-improve or nagbe-benefit not only yung mga mahirap nating kababayan, but the country in general. Ma'am, out of 112 million Filipinos, may number po kayo kung ilan dito yung
tumanggap ng ayuda sa gobyerno? Sa DSWD na lang muna, na ayuda. Huwag na muna yung sa ibang departamento. Yeah, actually, marami. Kasi gaya ng nabanggit ko, no, iba-ibang mga programs and services yung ating pong ini-implement. Meron kang social welfare programs and services, meron kang developmental programs. Again, all of these are targeted for the poor. Kasama rin, of course, yung mga non-poor, like for AICS, meron din na mga non-poor dyan na nasasabisyuhan natin. I just don't have the specific data right now, but yes, we have a lot of Filipinos who have been served in various programs and services of the government. Yung DepEd, merong tungkol sa... sige. Siguro gusto ko rin decisively sagutin yung binabanggit kanina na sana binigay na lang sa iba yung pondo na ginagamit to sa impeachment. Para may sinasabi doon na hinahanap nyo 125 million tapos ganito yung ginagastos ninyo para sa impeachment proceedings. No? Una sa lahat, again, constitutional pong proseso ito. Kumbaga, in the same manner na pinapondohan ho natin yung pagkakaroon ng mga committee meetings, plenary sessions ng Kongreso at Senado, ganun din po yun. Yung pong dahilan bakit ho pinapondohan po ng bayan yung ganito pong mga gawain at gampanin. Yun yung unang punto. Pangalawa, wala naman ho dagdag na pondo na ginagamit dito po sa paggugol ho ng trabaho para sa impeachment proceedings, whether ng Kongreso at Senado. Yung pa rin naman ho yun. Kumbaga, hindi ho humihingi ng dagdag na pondo mula sa kabangbayan para ho magkaroon ng impeachment proceedings. No? Ang totoo, misleading nga ho yung binabanggit na milyon-milyon per day na ginagastos ho para sa impeachment kasi ang totoo naman ho, halimbawa, kung may nadadagdag lang ho gastos dun, yung ilaw ho ng plenary session, pagka ho merong impeachment trial na nagaganap. Kasi ang totoo naman, kung aircon lang ho yung pinag-usapan natin doon, kahit naman meron pong, kahit wala pong impeachment trial, gumugugol pa rin ho, nakabukas pa rin yung aircon doon ho sa Senado kasi centralized ho yung aircon doon. Hindi ba? So, kumbaga, hindi ho totoo na sayang yung pera or sana ginugol sa iba. At more importantly, hindi rin naman ho pwedeng ibigay sa DSWD yung pong naitakda na hong pondo para sa Kongreso at Senado. Hindi ba kasi ang sinasabi na sana binigay nyo lang sa mga mahihirap yung pong pondo na yon. Kasi pag ginawa ho yun, kaso yun. Hindi ba? Kaso ho ng Senado at kaso ho sa Kongreso yon pag ginawa po yun in the middle of budget implementation. So, wag ho natin linlangin yung pong mga tao. Wala hong dagdag pondong ginamit para sa impeachment proceedings, whether at the House level or the Senate level. Hindi ho tayo nagsasayang ng pera dito dahil ito po ay proseso ng pagpapanagot ng mga matataas pong opisyal ng pamahalaan. Isang question na lang sa DSWD. Ang DepEd has launched an expanded feeding program sa, ano ba yun, primary level lang ba yun? Taka high school? Ano yung participation ng DSWD dito? Ang DSWD naman po meron kaming supplementary feeding program. Ito naman po para doon sa mga children enrolled in child development centers, mga 3 to 5 years old. Dati-dati tawag po natin dyan, daycare center. So sila naman po yung beneficiaryo natin under the supplementary feeding program. Idagdag ko na rin po, meron din naman po tayong walang gutom kitchen. So sa mga walang gutom kitchen, nagpo-provide din tayo ng hot and nutritious meals, hindi lamang po sa mga bata, but sa lahat po na nakakaranas ng involuntary hunger. Our aim in expanding the implementation of the Walang Gutom Kitchen, of course, is to end hunger one kitchen at a time. So, at present, we have 3 Walang Gutom Kitchens, 1 in Pasay City, 1 in Cebu, and 1 in Zamboanga City. And this year, we're adding more. Ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. is at least 12 Walang Gutom Kitchens po ang ating pong i-operate. Wala nang questions from media. At this point, I'd like to thank our resource persons for today. DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao,
Dr. Gary Dionisio of the College of St. Benilde School of Government and Diplomacy at si Bicol Sarao Representative Terry Redon sa inyong pagpapaliwanag sa mga issues natin today. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat din sa media na patuloy na nagko-cover sa atin. Thank you. And we'll see you next Saturday. Thank you.